Welcome po muli dito sa aking channel, ang Pinoy Edwin ka. Ako po nanawagan doon sa aking mga kaibigan na sana po tangkilikin nyo yung aking channel dahil ang ipinaglalaban po natin dito, hindi lang po yung demokrasya, pati po kayo at lalong-lalo na dun po sa mga anak ninyo. Kasi ang nakikita ko sa ating lipunan, maraming mga mahirap ang naipamamana po yung kahirapan sa kanilang mga anak. At meron pa mong mangilan-ngilan na umaangat naman ho. Pero hindi ho dapat ganun Kasi ang katulad ho ng sinasabi ko, ang problema ho natin dito sa Pilipinas, sa ating bansa, yun pong ating kakulangan doon sa kaalaman pagdating sa demokrasya. Magbibigay ako, naririnig nyo naman po siguro, nagkukwento ako sa inyo nung nakakaharap nyo ako, na bagamat tayo, sabihin natin mga mahihirap tayo, nagbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa, na ang bawat tao may puwang para sa demokrasya. Wala lang po tayong kinakailangan gawin, kundi sundin po natin ito at pag-aralan po nating mabuti. Siguro sa kanyo, ng mga nakakakwentuhan ko, madalas kong sabihin sa inyo na may isang bilanggo na dahil sa kanyang kakulangan, doon sa kanyang kaalaman pagdating sa batas, nabilanggo ng matagal. Ito po, kaya dito po, yun pong warrantless arrest, hindi na po pwede. Gawa nga nung yan po, nakakona doon sa Miranda Doctrine. Pero alam niyo po ba kung sino ang nagsulong nito? Ang nagsulong lang ho nito, isang bilanggo. Pero tayo, nandirito tayo sa labas bilanggo lang po tayo sa kahirapan. Kaya kung kukunin natin, ang demokrasya ho para sa lahat yan. Kailangan lang ho talaga, tayo ho, mag-isip at kumapit tayo sa demokrasya para doon po sa pag-unlad ng ating bayan. Wala pong, matagal ko na sinasabi, walang isang bansa, isang demokratikong bansa na aasenso hanggat hindi na po na pagbubuti yung sistemang political natin. Magbibigay pa ho ako sa inyo na isang halimbawa, Isang bilanggo ho, nakulong. Pagdating ho, kinulong ho siya, nung mabasa po niya yung konstitusyon, malaga po kasi yung konstitusyon sa atin, na kailangan sundin po natin, nakita niya ron, yung equal protection of law. Siya po, hinuli ng mga pulis, dinala sa husgado, pagkatapos pinaamin doon, ikinulong na. Ano po yung isinasaad doon sa equal protection of law? Ito po, yung isang tao, bagamat kinakailangan meron siyang abogado. Pero ikinulong siya, wala siyang abogado. Kaya alam niyo po, pati Korte Suprema, nagulo dun sa ako na yun. Napakarami pong bilanggo yung napalaya nang dahil doon sa taong to. Ito po yung Escobedo case. Yun naman po sa nakaraang kwento ko, yung nasinabi ko sa inyo, yun po yung Miranda. Kaya nagkaroon po ng Miranda Doctrine na bawal pong mag-aresto ng walang warrant of arrest. Pero mayroon po mga provision naman doon na, halimbawa, ang isang pulis, inaresto ka, walang warrant of arrest, pwede rin ho yun. Kasi kung alam ng pulis na siya, mayroon talagang warrant of arrest, pwede ho siyang arestuhin dyan. Pero kung wala po siyang warrant of arrest na nandun sa headquarter at hinuli siya, malaki po yung pananagutan ng pulis. Parang ganito rin po sa buhay natin. At isa pa na kung sa demokrasya, dapat kasi nagre-research tayo dyan Yun pong burning flag ceremony, ito po, naguluhan ang kongreso rito Pati po yung American Legion, yung mga kasundaluhan ng Amerika, nagmarcha po yan sa kongreso na kinakailangan gumawa ng batas. Kasi parang sa tingin po kasi nila, binababoy yung kanilang bansa nung isang teacher na nagsusunog po nung bandila ng Amerika. Samantalang ito pong mga veterano, yung mga may putulang paa, may putulang mga kamay, may mga nag-iimbalido, lahat to sila nag-rally doon sa Kongreso ng Amerika para gumawa ng batas hinggil doon sa bandila.
Alam niyo po ba kung sino nagkuhan lang ng batas ng kuhan na yon? Nagbulgar noon at nagulo niya yung Kongreso. 12 taon anyos po na bata. Nakita po niya yung teacher niya nagsusunog ng bandera, nagulo yung nakuha yung kanyang isipan. At ikinuha niya yan sa mga pahayagan. Sinulat niya, ikinuha niya. Kaya doon po nagkaroon ng pag-aayos ang Kongreso na gumawa nagmadali na gumawa ng batas. Kasi nagulo na ho ang kuwan ng Amerika eh. Dahil lang sa 12 taong gulang na bata. Isipin niyo yun. Kaya tayo, ako, kayo na mga nakakakilala sa akin, alam niyo naman po kung paano tayo makipaglaban. Diba, katulad ng may pinuntahan akong isang driver doon, ano? Kukulong siya dahil nagkabanggaan silang dalawa ng pulis, yung pulis lasing. Kukulong siya, walang nasaktan. Sabi ko doon sa headquarter, bakit niya ikukulong? Criminal case ba yung isinasampa dyan? O civil case? Civil case ho yan eh. Usapin ho lang yan. Sa bandang huli, magbabayaran na yan eh. Hindi naman ho yan isang krimen na para ikulong niya yan. Nung bandang huli, pinalis din. Ganun po yung kailangan nating matutunan. Pero, kaya ako sinasabi sa inyo to, no? Ako naniniwala, sa mga darating na araw, mas iba yung hirap po yung ating aabutin kung hindi po tayo kikilos na pare-pareho. Kung hindi natin ipaglalaban yung demokrasya dito sa ating bansa, wala pong mangyayari sa atin. Lalo nang una, sabi ko nga sa inyo, kung yung mga nakapag-aral na nga, hindi pala marami pa rin silang kakulangan doon sa pagkuha ng batas. Halimbawa, ito, si Chief Justice Sereno, SALN lang po yung kanyang naging kuhan at inisyuhan po siya ng co-warrant to arrest nung nagpetisyon na yung kuhan ng SOG o yung Solicitor's General Office, hindi ba? Napatanggal nila si Justice Sereno, Chief Justice Sereno. Pero kung nagbabasa ho sila ng konstitusyon, may provision diyan na ito pong Chief Justice, maaalis lang po doon sa impeachment, sa pamamagitan po ng impeachment. Ito, matagal ko na iginigit-git to doon sa Kongreso dahil doon sa usapin sa mga driver Ang usapin ho dito, na dapat nilang malaman, yun pong superiority clause of the law. Hindi na po nasusunod yan Constitutional law ho yan. Ang ibig sabihin na superiority clause para sa kaalaman po ng aking mga katulad kong mga mahihirap, yung halimbawa, batas ng barangay, gagawa sila ng batas, iibabawan nila yung batas ng city. Hindi ho pwede yung ganon. Ang pinakamataas na batas natin dito, yung atin pong konstitusyon. Fundamental law of the land. Kaya, paano nga asenso yung bansa natin kung ganyan na parang kaya ako nakakakuan, hanggang Korte Suprema ba naman napupolitika na. Kahit sino magkuan yan. Napakarami po na dapat natin pag-usapang mga mahihirap, lalo na tong darating na panahon, magkakaroon ho ng eleksyon dyan. Dapat mag-isip po tayo dyan. Napakarami po sa ating mga kabayan, hindi na po naniniwala sa eleksyon. Bakit? Kasi parang naging na ho kayo, naging tayo. Naging na ho tayo na hindi na tayo naniniwala dahil nga sinasabi ko sa mga nakaraan, tayo yung dahil sa mga pangako ng ilang taon, ang umupong mga pangulo, walang nangyayari. Pero hindi po tayo dapat sumuko sa na yan. Kasi ang nakikita ko nga, at i-discuss ko ito sa mga susunod na pagkakataon, sa susunod na pag-video po natin, na ako, natutuwa lang po ako, kaya isinento ko po yung usapan doon sa ating mga mahihirap. Dahil kita nyo naman, sa ayos ko lang, sino ba magkukuhan sa akin na ako yung mayaman? Ultimong ngipin ko nga ako, hindi ko pinapupustiso sabi nga sa akin ng pamangkin ko, Tito Edwin, kahit 30 mil, bibigyan kita, paayos mo yan. Yung sabi po na isang pamangkin ko, sabi ko, ayoko. Kasi baka mapag-isipan nila mayaman ako pag ako bigla nagkaroon ng ngipin.
Tama na ka ako yan. Sa itsura ka pa lang, mahirap ako, pero pinakikita ko yung pagkapit ko po sa demokrasya. Marami na ho. Nitong mga nakakaraan, marami na ho yung pambababoy po sa ating konstitusyon. Yan po, tatalakayin po natin yan sa mga susunod na kwan po natin. Natutuwa lang po ako dahil kayo po, ng mga kaibigan ko, nag-message po ako kanina sa inyo sa Facebook na tulungan nyo ako. At marami tayong matutulungan ng mga mamamayan. Ganun po yung kwan. Ganun po yung ating layunin sa pagkuhan nitong Facebook. Naiiyak, para ako naiiyak, ano? Pero alam nyo, hindi ako marunong umiyak dahil matapang ako. Ganun ang kanyan. Sa ngayon, no, nakita ho natin yung mga pangyayari na kasalukuyan, ano? Dinidinig sa Kongreso, kung ano-ano naman. Pero yan, tatalakayin ko yan. Siguro mga 10 minuto na lang tayo o 8 minuto Kaya ang pangako ko po sa inyo nun, yung COVID-19 po, yun yung tatalakayin natin. Alam niyo po, kaya hindi ko tinatalakayan ng gusto, ina-assess ko pa unang gusto yan. Dahil hindi ba sabi ko nga sa inyo nung araw, kung isang truck na libro lang, yung maliit lang na truck, puno yung aking libro. Yun po yung naipundar ko nun hanggang sa nga nawala yan. Nag-inkwan po tayo sa mga psychological war, sa mga cyber, sa mga covert operation, o kung ano yung mga ginagawa ng mga intelligence community sa iba't ibang bansa. Yun po yung nakawang ko. Kaya nga po sinasabi ko, optimistic ako na nakikita ko na yung mga susunod na pangyayari sa ating bansa. Ganun lang po siguro at kinukumusta ko po kayo pong mga may hirap na kaibigan ko. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi ang gusto ko lang, kayo po yung makasama ko. Kasi unang-una, hindi nila ako pwedeng bintangan na komunista. Liberal po yung isipan ko o yung malaya po yung aking kaisipan. At ang bansang Amerika po, umunlad dahil sa mga liberals. Kasi ang sinasabi nila, huwag kang pumasok doon sa politika kung ikaw kung ayaw mong mabatikos. Yun po yung hamon Dito sa atin, kahit ano pa sabihin nila, nandun pa rin sila. Pero sa bansang Amerika tanggap nila na sila ay matis. Kaya pagka yung mamamayan matibay ang kung sa demokrasya, yung mga politiko po na yan, hindi kakandidato. Kasi may kalayaan po tayo na batikusin sila Halimbawa tayo, pagdating ng sumunod na eleksyon, huwag tayong tumanggap ng pera sa kanila. Sino ba ang pagsisilbihan? Hindi ba tayo? Sila ang magsisilbi sa atin. Pagka may pagkakamali sila, sama-sama tayo. Puntahan natin, kausapin natin O sabihin natin, Mayor, mali ho kayo sa ginagawa nyo na to. Pwede natin gawin. Ala tayong pinangangambahan Kasi, tayo, ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan, pinagtiwalaan natin sila. Hindi tayo humingi ng kahit ano sa kanila. Doon po sa aspeto na yon, ang mga politiko mag-iingat. Kaya sila makapagsisilbi ng mga ayos at makapagkuha ng mga batas na Ako na lang po, inihalimbawa ko yung sarili ko sa inyo. Kaya tayo po, kapit-bisig tayo. Ako, nung maging resource person ako sa Kongreso, ang daming mga congressman, di ba sinabi ko na sa inyo yan, mga kasama? Na halos yung buong floor kinuha ko dyan Kaya lang wala rin nangyari. Pero alam ko na bagamat walang nangyari, hindi pa rin po ako sumusuko. Matutulungan lang po natin ang ating mga sarili dahil unang-una, kung pinakikiusap po sa inyo, mas masiselan na mga issue na po yung susunod natin kung dito sa aking channel. Kaya kayo po na mga kaibigan ko, nakikiusap ako sa inyo na panoorin nyo po lahat yung aking vlog. At kung maaari, ikwan nyo po doon sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kaibigan at ang lumawak po ng lumawak ito. At sa loob po at marami po tayong magagawang paraan para maisulong natin yung isang matatag na demokrasya dito sa ating bansa. Na siya pong magpapaasenso sa ating bansa. Huwag po nating, kung tayo po susuko, aminado ka sa sarili mo na ikaw
talo sa kasalukuyang sitwasyon. Kasi pag talo ka, andun, yung anak mo, hindi mo alam kung mapag-aaral pa yun o ano, dahil sabi ko nga sa inyo, sa mga susunod na panahon, napakahirap. Siguro po, mga 3 minuto na lang to. Ako, sinentro ko lang po muna sa inyo ng mga kasama ko, mga kaibigan ko, yung akin pong pakiusap. Pakiusap lang po. At subaybayan ninyo. At sa susunod po na episode nitong aking channel, ano, mas malalim na pag-aaral na po yung di-discuss ko dito. At yung mga pag-aaral po na yan, pag napanood niyo, dala niyo, pag-aaralan niyo yung sa kwan, kahit kaninong pong mataas na tao, kahit sabihin mo pang abogado siya, pag binasa mo sa kanila yan, hindi ka nila tatalunin. Dahil ako po, pinag-aralan ko na po yan. Napakatagal po na panahon. Sinabi ko nga sa inyo, bagamat nung una, hindi nyo ako masyadong kilala. Kaya lang, may mga bagay na, may mga pangyayari na nakilala nyo ako ng gusto. Una nga, hindi nyo ako kilala dyan sa ating samahan, ano, yung natin, yung kayong mga kaibigan ko. Pero nung meron nung isang British na napunta ron, walang may kakayahang makipag-usap ng gusto, hindi ba? Sino yung nakipag-usap ng gusto? Noon nyo ako nakilala. Nag-usap kami ng puro English ng British, hindi ba? Tapos, nung aalisan na po tayo ng kabuhayan, sino po yung tumayo dyan? Kaya ako, nakikiusap po ako sa inyo. Ako po walang masamang layunin. Hindi ko kayo hihilahin kung saan. Nasa sa inyo po yan pagka sa susunod na episode. Mas malalim na mga pag-aaral po at sinisiguro ko po sa kahit gaano kalalim na pag-aaral yan siguradong may paliliwanag ko sa inyo ng gusto yan. May mga nakikipag-usap na nga ako sa akin na kwan, pero ayoko na kwan. Dahil ang gusto ko, dito ako sa kwan ng mga may hirap. Nakasisiguro ako na ako, kilala ninyo. At alam ko, maniniwala kayo sa akin. Dahil subok nyo na ako, tumatayo ako sa laban para sa mamamayan. Pero sa isang demokratikong paraan, hindi yung sinasabi nila na pag-liberal lang kaisipan, komunista na. Hindi po ako ganun. At kung sakali pong dumating ang pagkakataon na yon, na ako, huhulihin nila, bibintangan nila akong komunista, baka mapahiya sila. Tingnan nyo, ito, magtatapos na po yung oras ko na seconds na lang, ano? Ganito po. Subaybayan lang po ninyo. Kaya ang kwan ko po sa inyo, pakiusap, mag-share po kayo, mag-likes, mag-kwan po kayo sa akin channel, at subaybayan nyo po, pakiusap ko po sa inyo. Hindi po para sa atin to. Hindi para sa mamamayang Pilipino at sa ating bansa. Maraming salamat po. Ito ang Pinoy Edwin ka.